Sa isang nakakagulat na pangyayari, lumutang ang ulat na ang kampo mismo ni Pangulong Kuting Jr. ay sumuko na at umamin sa kanilang pagkakasangkot sa iba't ibang katiwalian. Ayon sa mga impormasyong lumabas, kumumpirma ng ilang malalapit na personalidad sa administrasyon ng mga sabwatan at irregularidad na nagaganap sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan. Bagamat hindi pa inilalabas ang buong detalye ng naturang pag-amin, umani na ito ng matinding reaksyon mula sa publiko at iba't ibang sektor nang may mga panawagan na agad na managot ang mga opisyal na may kinalaman sa umano'y mga anomalya, habang iba naman ay hinihintay ang opisyal na pahayag ng Malacanang. Samantala, nanindigan ng ilang kaalyado ng administrasyon na hindi pa dapat husgahan ang isyu hanggat walang inilalabas na konkretong ebidensya. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-usat ng imbestigasyon at hinihintay ang magiging tugon ng palasyo sa naturang kontrobersya. Ang tanong ng bayan, ano ang magiging susunod na hakbang ng gobyerno matapos ang di umano'y pag-amin? At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Equal voting ng owner. 100% na inatang sa'yo ang responsibilidad na affix yung signature mo at tumanggap ka ng total of 206 million. Ganito po kayo babuyin. At ganito kayo padrama effect at ititwist nila ang katotohanan. Ito ang mga tunay na fake news. Ikaw, J. Ruiz, umamin ka na kasi sa iyong pagkakamali o pagiging sugapa. Sabi mo pa kanina, at yun, tinascribe natin yung kanya mga sinasabi. Sabi niya, hindi naman ako, wala naman na parang, nandito naman ako sa, parang tinanggap daw niya yung pwesto niya, hindi para kumita. Julul. Magkano ang sweldo mo? I think 200 plus. Check nyo magkano sweldo niyan. 200 plus something, 1,000. Ngayon mga kawan, hindi ka kumita, tanga ka. Tapos sasabihin niya, yung mga negosyo nga daw niya, naapektuhan na. 8 days pa lang siya, naapektuhan niya. Tapos sabi niya, mamaya isa-isa natin. Okay? Tignan natin to ha. Ewan ko sino tong Lionheart TV na ito. Okay? Lionheart TV, J. Ruiz. In the past, noong December, okay, may ito. Ano yun? Ito yung may post ng Lionheart o Lionheart ba to o Lion Here TV. Digital Incorporated, President J. Ruiz on the role on influencers. President siya. Okay? Nakalagay December 30, di ba? President. I don't know kung it doesn't matter. Kaya presidente siya or authorized representative siya. Mga kababayan, malinaw kahit ang mga abogado ditong magagaling ay mag-a-agree sa atin na meron siyang tinanggap na pera. Di ba? Meron siyang tinanggap na pera. For sure, kumita siya doon bilang isang authorized representative, mga kababayan. Ang gunggong nagpaawa effect, nagsisinungaling, na sinasabi niya, hindi naman ako may-ari ganyan-ganyan, di ba? So definitely, ito ay puro kasinungalingan. Pumirma siya sa 206 million. O yan. I don't know mga palangga, ginugurgor tayo. Napakataas ng signal natin, nakakajotang ginemes.
So, ibig sabihin nito mga palangga, nakinabang siya, nagkaroon siya ng whether direct or indirect na pagtanggap or financial interest. Di ba? Sa gobyerno. Huwag ka magpa-victim, gunggong. Pumirma ka. Tumanggap ka ng proyekto sa kisehod, ikaw ay hindi ka nakalagay sa organizational chart o maaring ikaw ay dami, pumirma ka. Huwag mong linlangin ang tao. Kaya nga natawa ako, mga palangga, nung sinasabi nito ni Ruiz na may nagtanong sa kanya kung magpapile daw ba siya ng cases laban dito sa politiko. Takot mo lang. Ang sabi niya, nung una daw, naisip niya, pero nung nakatulog na siya, ay nagbago na yung kanyang desisyon. Okay? So ngayon mga kababayan, bakit hindi ka mag-file ng libel case sa politiko ng cyber libel? Alam mo, hindi ka mananalo at mapipiga ka pa. At dapat talaga siya ay, magkakasabwat din sila dyan sa Kongreso, sa Committee on Appointments. Diba? Dapat pigain ito kasi kailangan siya i-confirm kung ano-ano pa yung kanyang conflict of interest. Dahil inamin naman niya na meron siyang business dyan sa Congress, restaurant, okay? Kung ano pa man. Ang sinasabi ni Ruiz, mga kababayan, sabi niya ito. Okay? Ulit-ulit to. Okay? Sabi niya dito, kanina, kahapon pala. So sinasabi niya na wala daw siya talagang wala daw siyang okay. Sinasabi niya dito na wala talaga siyang wala siyang pananagutan dito dahil nga siya ay authorized representative na lang. Ngayon, ang sinasabi ng gunggong, sinisira daw yung kanyang pangalan, naapektuhan daw yung kanyang mga anak at kailangan, ngayon kailangan na daw niya mag-hire ng security sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya. Saan ka ngayon kukuha ng pera para sa security ng anak mo? Dahil sinasabi niya, lalo na ngayon, yung may mga kidnapping, di ba? Lumabas na rin sa bunganga mo na ang gobyerno ni Bangag ay talamak ang kidnapping. At ang pasimuno ng kidnapping, si Lisa Tanas. Diba? Kung napanood ninyo, nasabi niya nag-aalala daw sa kanyang mga anak dahil lalo na sa panahon ngayon, dahil may mga kidnapping. So hindi totoo na bumaba yung crime. Taliwas sa pinapakalat ng Bangag na administration because no less than the newly appointed J. Ruiz ay sinabing nag-worry siya sa kanyang mga anak dahil sa kidnapping o crime na nangyayari sa Bangag administration. Sino ba ang namumuno ngayon? Kaya nga ngayon, kailangan daw niya ng security. So question, saan manggagaling ang pera? Sa pera na naman ng bayan kasi gina-justify niya na yung ginawa ng mga vlogs natin at ng politiko ay nasa peligro yung kanyang mga pamilya. At nagkwento siya ng buhay niya, nagtinda siya ng gulay, kung anong kajotahan. Hoy, nagtinda rin ako ng gulay. Hindi ito issue kung anong pinagdaanan mo. Ang dami mong kajotahan. Tapos sabi pa niya, actually, yung nanay ko nga, sabi niya, na high blood. Tumatawa ka pa. Na high blood ang nanay mo pero nakasmile ka. Ibig sabihin, hindi nagbubuhol-buhol. Kasi kung na-high blood ang nanay mo, kung totoo na nag-worry ka, ang sakit na life-threatening, hindi ka tumatawa. Na-high blood ang nanay mo, nakasmile ka pa. Sabi ni Andres Bonifacio, AMLAC, please check J. Ruiz and Milyonaryo Robles money laundering. Sinabi ko nga sa inyo, allegedly, according to our source, yung binanggit niya na business niya, kinonfirm niya na meron siyang business nga na sentro artista na pag-alaman natin, ayon sa ating source, allegedly ginagamit yan ni Langka at ni Ruiz
sa money laundering. Kaya dapat tama ka, Andres Bonifacio, na dapat imbestigahan yan. Kung ano-ano mga perang pumapasok dyan. Tapos tinanong ka ni Ivan Merina kung sino ang may-ari ng company ng DG8. Ay, sabi mo, hindi mo idadrag? Jutang ginina ka pala, hindi mo idadrag. Government dealing to eh. Ay na, 120. Okay. Government dealing yan. Dapat transparent ka kung sino ang may-ari ng yung DG8 na yan. Ayaw daw niya i-drag. Tapos sabi ng Ivan Merina, hindi ba yung may-ari nito ay yung isang parang police ba na nasangkot sa kidnapping ba yun or krimen? Mamaya basahin natin kung sino-sino yung mga may-ari sa krimen. Ayaw niyang sagutin. Ibig sabihin, pinoprotektahan niya, mga kababayan, ang mga kumpanya na nagbibid, nagiging part ng bidding o nakakakuha ng award, ng proyekto pala, ng proyekto sa gobyerno, dapat yan transparent. Nakikita kung sino yan. May mga organizational chart yan. Sino-sino ang presidente, CEO, para pag nagkaroon ng aberya, may hahabulin ang bayan, may hahabulin ang gobyerno. Dahil ang gobyerno is tayo yun, bayan yun, mga palangga. Bakit ayaw sabihin ni J. Ruiz? Dahil mamaya malaman natin na may sangkot-sangkot pala sa high crime yung isa sa may-ari. Nakita mo? Protector ka o dami ka or whatsoever. Ayaw niyang sabihin sa inyo. Ay, makikita niyo naman po yan sa SEC. Tapos nagkwento siya, nagsimula po ako as nagtinda ng gulay, nagtinda ng kung ano-anong mga kajotahan. Ang tawag dyan, victim card. Ang tawag dyan, paawa effect. Dinadivert ang issue. Siyempre naman, pag nakarinig ka ng kwento ni Maharlika, na si Maharlika ay gumapang sa lusak, di ba? Nagkwento siya na nagtinda siya ng gulay, nagtyaga siya, nagsumipag. Ang galing-galing naman. Nagsumika pala siya mula sa from Beat Reporter. Ito na siya ngayon kasi nagtinda siya, from gulay, nagtinda na ng kondo. Jutang gini na kayo mga hinayupa kayo na kayo ang nuknukan ng kasinungalingan na nagpapakalat ng fake news. Ang issue, hindi yung nakaraan mo na nagtinda ka ng gulay o kung anong paawa effect mo o yung nanay mo na ganito, na ganyan, yung anak mo dadadala. Ang issue, authorized representative ka ng Digital 8 na yan na kung saan tumanggap ng 206 million na budget. Wala kaming pakialam kung nakipagtsuktsakan ka sa gulay o kung ano man o sinubo mo yung upo or something. Hindi yan issue ng Pilipino. Wala kaming pakialam sa iyong pinagdaanan na kahirapan dahil lahat kami dito dumaan din sa kahirapan. Hindi ito usapin ng kwento ni Maharlika o kung sino man nag-working student, pag mga about life, pwede nating itapik yan, na nagsumikap, ang galing-galing naman ni Maharlika, o yung galing-galing naman ni G. Ruiz. Nagpapakasanto ka, obviously, yung boses mo, halatang defensive ka, at sinungaling ka, katulad ni RHT, sabi ni Frederick Natividad. Ayan, nakita niyo ba, mga sandatahang kasuputan? Kailan pa kayo kikilos? Pagtutuloyin ko talaga kayong lahat pag hindi pa kayo kumilos. Kasi pinaalala mo, Frederick, yan si Erich, si Erwin Tulfo. Di ba? Puro kasinungalingan. Pero tapos, hindi pa naman siya tapos. Alright, but thank you. Ngayon, mga kababayan, sinasabi niya dito, nakakasama daw sa journalism. Sabi niya, yung ginagawa ng mga fake news, dapat daw kinuha yung kanyang panig. Nitong politiko. Pag kinuha ba yung panig mo, magpapa-interview ka? Sige. Kung yan ang sinasabi mo, dapat tinanong yung panig mo, I challenge you. Magpa-interview ka dito sa akin. Di ba? Definitely, hindi ka magpapa-interview. Huwag kang gamol. Huwag kang gunggong. Kung totoo ka na gusto mong mapakinggan ng taong bayan, hindi lang dyan sa press briefing mo,
Sige, magpa-interview ka. Total, nagpapapatol kayo dyan sa inyong vlogger na si Lokring na tatanga-tanga, Vobang Abugaga, na nagsisinungaling ngayon na hindi daw niya sinabi, di ba? Hindi niya daw sinabi na na itong si Ruiz ay nagmamay-ari itong digital age. Pero sinabi niya na oo, nung tinanong siya, nasa proseso na ba ng pagdadivest o nagdivest na ba si Ruiz? Ang sabi niya, oo, nasa proseso na, inaayos na niya yung mga papers. And today, gusto niyang i-twist yung statement at sisihin pa yung mga vloggers na kesyo iba, na iba daw yung mga sinulat o iba yung mga sinasabi. Kitang-kita nyo, narinig nyo yung boses niya na sinabi niya na oo, nasa proseso na at inaayos na yung mga papers. So meaning, kung titignan mo yung kanyang statement, inamin niya, hindi niya man sinabi, indirectly, inamin niya na si Ruiz ay part ng kampanya. Kasi kung alam niya pala hindi kasi sila nag-usap. Yan ang epekto kapag walang tamang pag-iisip ang bangag na administrasyon. At nagsinungaling ka, Ruiz. Na tinanong kasi siya ng media, Sir, nakausap niyo po ba si Bangag? Si BBM, si Bangag patungkol dito? Sabi niya, hindi. Julul. Ang sabi ng isa sa reporter sa press corps, nakachika boom ko dyan, hindi ko na lang sasabihin, baka gurgurin ninyo, 30 minutes before your press con, ay kinausap ka ni Bangag. Alam ko na naman ano. Okay? Ikaw, Ruiz, 30 minutes bago ka nagyaw-yaw kahapon, bago ka nagpa-victim card, kinausap ka ni Bangag Marcos Jr. Diba? Nabolja ka ba? Or, sige pa, sige Jay, lusutan mo lang yan, magpakalat ka lang ng kasinungalingan. Malalagas kayo. Kasi, palpak yung inyong presidenteng Bangag. Nagbubulag-bulagan kayo sa inyong presidenteng wala sa tamang katinuan. Ngayon, tatargetin ninyo ang mga vloggers na sasabihin ninyo kami ang nagpapakalat ng fake news. Ang sinasabi niya dito na ito daw, na may impact daw ito sa ating bayan, sa lipunan, itong mga ginagawang fake news na ito. At dapat, sabi niya, magkaroon ng, di ba sabi pananagutin daw tayo mga vloggers? Nagkaroon ka na ng pagkakataon, di ba tina-target mo kami? Di kasuhan mo yung politiko dahil sila ang unang naglabas na ikaw ay pumirma as authorized representative. Sinabi ba namin na ikaw talaga yung 100% na may-ari? As part of the company, authorized representative. Malinaw naman sa aming mga vlog at sa post ko dyan sa Boljakan na nakalagay dun sa dokumento na ikaw ay authorized representative. Pero hindi namin alam kung magkano ang naging hatian ninyo. So, nakinabang ka pa ring ulul ka. Kahit na sabihin mo na ikaw ay hindi presidente o CEO, pumirma ka. Huwag mong gagawing mangmang ang taong bayan. Napakasinungaling ninyo, napakabangag ninyo. Kahit saan mo balik-balik ta rin ka, hindi kami mga abogado dito, nakinabang ka. Kasi ng piso, 2 piso, 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon, 10 milyon, o kalahating o 100 million, o kasi 206 yun, o, hindi namin alam yung inyong pag-uusap. O pare, ikaw ng authorized representative dito, makakatanggap ka ng 50% sa total profit ng budget na ito. So, ibig sabihin, nakinabang ka pa rin, gago ka. Huwag mo kaming gagawing mangmang. Dahil kayo ang lumalabas na mangmang. Huwag po kayong magpumayag na ganituhin na lang kayo ng mga jutang ginimes na ito. Diba? Next, ano pa yung mga sinasabi niya dito? Ayun na nga, paawa-awa. Kasi po unang, sana mag-research naman daw muna. At tumingin daw ito sa dokumento. Nakita nga namin ang dokumento, authorized representative kang julul ka, pumirma ka ng 206 million. Gusto namin gawin, na gusto mong gawin. Huwag ka mag-alala, may nagre-research na sa'yo kung totoo ba ang sinabi sa atin ng puting ahas
diyan sa ano mo, sa business mo na ano 'yon, na sentro artista ng mga painting na allegedly ginagamit nyo ni Robles sa inyong money laundering. Kaya kung may matino tayo sa gobyerno, sukul kayo talaga kung yan ay totoong naglo-launder kayo ng milyon-milyon na pera o baka, I don't know, billions, what. Ngayon, wag naman ganun. Isang tawag lang naman ako eh. Ganyan-ganyan, tawagan daw siya. Kaya nga, sige, gusto mo? Marinig? O, challenge siya, magpa-interview ka dito. Hindi naman kayo magpapa-interview eh. Kaya wag kang aalamin ang iyong aalamin ang inyong side. Yan si Lisa Tanas, I challenge her. Interviewin ko siya kung paano niya na atim na magawa ng fabricated crime para mangidnap ng 2 bata. Paano ni Lisa na atim na mag-smuggle ng mag-smuggle? Paano niya taatim na may magurgur na PSG o PSC? Dahil nakita siyang nakabika-bika ang iyang latbi sa kabigaan niya. Yan, tatanungin ko siya. Gusto niyo na marinig yung side? O di, tatanungin ko rin si Bangag. Pa-interview ka Bangag? Dati nagpapa-interview ko sa akin nung kailangan mo ako, di ba? Kinukulit niyo ako, interviewin ka para may pumansin sa yung julul ka. O interview kita ulit, tatanungin ko bakit ayaw mo magpa-hair follicle test at bakit lumalala yung pagngiwi mong ungas ka. Ang dami niyong kasinungalingan. Okay? Mapadami niyang kasinungalingan dito mga palangga. Ayun, sabi pa niya, parang sabi niya, the number 1 fight of our generation is fake news. This Bangag administration ay isang malaking fake news. Huwag na kayo mag-fight. Dahil recently lang, mga kababayan, nagsinungaling na naman si Lisa Tanas na ang sabi niya, yung kanyang maga sa mukha, nagkaroon siya ng eye allergies. Okay? Sabi ng Gaga, nakita niyo ba yung post ko? Sabi ng Lucaret, ito. Di ba? Ang ganda ni Lisa Tanas, ano? Ganda. Ganda ng bukol, ganda. Ang ganda ng bruwa. Anong sabi niya dyan? What a day. I woke up. Nakita niyo na yan, di ba? Wala yun. What a day. I woke up with terrible eye allergies. Had to miss the TOYM event that I was looking forward to. And then, just when I thought, sabi niya, it couldn't get worse. Mas lumamala pa daw kasi sabi niya slipped on the pavement and landed hard on my left eye. So nagka-allergy na siya, nadapa pa daw siya bumagsak daw yung pagbumuka niya sa semento. Buti hindi, kung totoo yung sinasabi mo, di palakpakan. Pero alam namin na kasinungalingan. Kung totoong nadapa ka, iba naman kulang ang statement ng anak mong si Sandro na ikaw ay nagkaroon ng severe allergy. Doon kayo magkatapat. Pero kung totoo, sabi ni MJ Sanchez Karma, kung totoong yung pangyayaring yon, nagkaroon ng eye allergy sa sinasabi niya, then bumagsak siya, nadapa siya, alam nyo, ang katotohanan, ganito yan. Ay, kasi nanay ko, paggising niya, nagkaroon siya ng eye allergies, then bumagsak siya, nadapa pa nga, kawawa naman. Wala namang statement si Charis na nadapa yung nanay niya. So ito ay puro kasinungalingan. Gaba yan, sabi ni Rebecca Ogata. Tali na lang, nabuka na lang ang ulo ni mong gago ka dahil kidnapper ka. Diba? Di sana ang saya-saya natin kung nabuka ang iya ulo. Di ka namit. Diba? Namit himuon sang sisig ang iya nga utok. Kung nabuka. Di ba la? Gusto niyo ba yon? Ginombag yan, sabi ni Onali. After niya ng filler, siguro na buisit si Bangag sa kanya, baka ginanon din. Ay, nako.
Sabi ni Dan Scorpion, ma'am, nakita mo na yung old file ni Lucring sa inquiry. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!